Kasabay ng ilang araw na pamamalagi sa ospital, unti-unti nang bumubuti ang lagay ni Pope Francis. Habang leader ng pinakamalaking rebel group sa Turkey, ipinanawagan sa kanilang grupo ang pagdisarma at kusang pagbuwag ng kanilang pag-aaklas. Ang detalye sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Unti-unti nang nakakabalik sa trabaho si Pope Francis habang nagpapagaling pa rin sa hospital bunsod ng bilateral pneumonia sa latest advisory ng Vatican. Inanunsyo nito ang patuloy na pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa. Bagamat patuloy ang kanyang respiratory physiotherapy, aktibo nang nagagawa ni Pope Francis ang ilan sa kanyang mga work-related activities. Nagpasalamat rin ng Santo Papa sa sama-sama at patuloy na pagdarasal ng publiko sa kanyang mabilisang paggaling. Samantala, kanselado pa rin ang Jubilee audience na nakatakdang ganapin bukas, March 1. Matapos naman ang ilang dekadang pag-aklas sa Turkey government, tuluyan ng pinabubuwag ng nakakulong na si Kurdish rebel leader Abdullah Öcalan, ang pinamumunuan nitong militanteng grupo na PKK o Kurdistan Workers Party. Sa mensaheng isinulat ni Öcalan, pinabatid niya ang panawagang kusang pagdisarma at pagsuko ng mga miyembro sa gobyerno ng Turkey, kung saan binasa ito ng ilang pro-Kurdish party politicians at inabangan ng libo-libong mamamayan. Positibo ang pagtanggap ng Turkey, UN at US sa pangyayaring ito na tinitignan bilang isang makasaysayang hakbang patungo sa kapayapaan. Nabatid na taong 1999 nang madakip at mapasakamay ng mga otoridad si Öcalan. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, nagpatuloy ang impluwensya nito sa PKK na itinuturing na nasa likod ng Turkey's most enduring domestic security threat. Sa US, malaking usapin ngayon ang inilunsad na bagong device feature ng Apple Company. Ito ay para mas higpitan pa ang seguridad ng kanilang mga young device users sa pamamagitan ng Declared Age Range function. Sa pamamagitan nito, masasala ang mga i-feed na content at application sa device base sa inilagay na edad ng user sa Apple Store. Mas dinetalye rin ng tech company ang impormasyon sa App Store para gabayan ang mga magulang tungkol sa user-generated content, ads at parental controls ng mga apps. Ang nasabing hakbang ay bilang tugon sa isinusulong na panukalang batas sa Estados Unidos para palawakin ang seguridad ng kabataan sa mga sensitibong online games at applications. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.